Kumusta po kayong lahat? Maraming salamat sa inyong patuloy na, pakikipag-aralan ng salita ng Diyos. At, dahil nga po gusto nating maging happy ang ating New Year ay ating, tinalakay po ang, patungkol po sa series na Rebuilding a Broken Private World. We can only be a happy Christian and we can only have a happy New Year if our broken world has been healed and restored fully because of Jesus Christ. Ito na marahil po ang pang huli sa ngayon and this is actually part 5 na po ng ating topic sa series na ito. And today I would like to talk about the third step na ating pong ibibigay sa oras na ito, get rid of the guilt. Yung pong ating unang step na pinag-usapan ay, na ang sabi nga po natin doon, we need to realize that we are powerless. We can call that step to rebuilding as the reality step. The reality step in the sense that we accept we are powerless and that realization leads us to genuine repentance in words and in deeds. And then the second step po can be called the commitment step. Yun po yung ating tinalakay na nakaraan. And we discussed how important it is to commit our lives completely to Christ's full control. We are now on the third step. And this third step, we will call this the hope step. And why call this the hope step? Because guilt should not bother anyone who genuinely repented of their sins and committed their lives completely again to Christ's full control. Kapag naibigay natin ang buo nating pagsisisi in words and in deeds, and we have showed and we are showing the evidence of our repentance, and we are also showing the evidence of giving Christ full control of our lives, then this is the hope step to rebuilding our broken world. Sapagkat narito na po yung kabuuan ng ating lubos na kapatawaran at pagbabago ng ating mundo at ng ating buhay. And you know, we all have things in the past that we wish we could turn back the clock and say, sabi nga po sa Tagalog, sana bukas pa ang kahapon. Di ba may mga panahon po na nakikita natin yung nakaraan at ngayon nakikita natin ang ating buhay. At para bang sinasabi natin, how I wish I had done something different, but we did not. Sana bukas pa ang kahapon. How we wish we decided differently, di ba? Now we feel bad and we live miserably because of guilt. Alam natin nagkasala tayo. We have violated the law of God. We have sinned against God. We are like a mouse trap in a sticky house. It is miserable to be a guilt carrier. Napakahirap po ng isang tao na punong-puno ng guilt issue sa kanyang puso, sa kanyang kalooban. Kaya nga sabi po ni David sa Psalm 32, napakapalad ng tao na pinatawad. Sometimes we carry our guilt consciously, and sometimes we carry our guilt unconsciously. And it does make a difference how we hold our guilt. Guilt surely affects our behavior. Kung ano man po yung ating guilt issue, guilt problem o problema dahil sa ating pagkakasala,
Malamang po ito ay may epekto sa ating pang-araw-araw na ugali at buhay. And you know what? We can repress guilt. We can push it down. We can deny guilt. We can even reduce the pressure of guilt. Yet, one thing will always be true. We are still and we will always be affected by it. So, how guilt affects us? Ano nga ba tayo naaapektuhan? Ano nga ba tayo nasisira minsan at paano nga ba tayo nagkakaproblema because of guilt? We need to understand that guilt destroys confidence. Yung ating pagsaway, paglabag sa utos ng Diyos ay nagwawasak ng ating kapanatagan. Sin makes us insecure people. That is why there are so many people who are always insecure about many things because number one, guilt. Instead of being confident, instead of being bold, we are always worried and wondering, what if somebody finds out my sin? Walang kapanatagan. What if somebody in the midst of all these people knew my past, or maybe someone knew what I did? What if somebody knows the truth about what I did? Lagi nating iniisip ito. Then they won't listen to me anymore, and that is our fear. Then they will no longer respect me. Then they will not like me anymore. They might not even talk to me. At ito po yung mga bagay na tumatakbo sa ating kaisipan because guilt really destroys confidence. And the result is we are afraid of people. Kaya po tayo insecure. We are always worried, terrified that somebody is going to find this skeleton in our closets. Malalaman nila yung mga malalalim at madidilim at mga nakatagong lihim na patuloy nating itinatago at pilit nating itinatago. Simply said, guilt destroys our confidence. Pangalawa po, guilt slows down spiritual maturity. Let me make an analogy. People who are overcome by guilt are dancing like cha-cha. Ibang mga tao na talagang binabagabag ng kanilang pagkakasala sa Diyos ay tila sumasayaw ng cha-cha. And I don't know how to to dance it, to be honest with you. Although I don't know how to dance such as cha-cha, I heard that the simple steps for cha-cha are, simple steps po ito, one step forward, two steps backward. One step forward, two steps backward. Yan daw po ang cha-cha. Na those who are dancing, those who know how to dance, lalo ng cha-cha, alam po nila ito. One step forward, two steps backward. And this is a good analogy of what guilt does in our life. We make one step forward, we mature, then once guilt strikes, we will make two steps backward. That's why we say guilt destroys a person's determination to continue rebuilding his or her broken world. This happens when a teenager perhaps aborted the baby in her womb kasi baka malaman na kanyang mga magulang na siya'y buntis. Ito po yung mga halimbawa na sometimes we are about to move forward and yet guilt slows down our spiritual maturity to one step forward, two steps na pabalik, backward. That's why it's hard for us to grow. Another effect of guilt is this. Guilt keeps
people stuck in the past. Ito po ang pangatlong problema. People who are overcome by guilt are like drivers. Siguro, ang ilan po sa atin, marami sa atin ngayon ay nagdadrive. At hindi ko po alam kung marami sa atin ay magiging komportable na they keep looking at the rear view mirror. Yung maliit na salamin po sa may windshield. Hindi ko po alam kung may mga driver na makakarating sa kanilang paroroonan kapag ang kanilang laging tinitingnan at lagi na lang nilang inoobserbahan ay yung rear view mirror. They always focus on the past, yun ang ibig sabihin. They always focus on what was behind. God has already forgiven them, but they cannot forgive themselves. So they keep looking on the rear view mirror. Palakad na sila, padiretso na sila, pero lagi silang nakatingin doon sa rear view mirror or side mirror. Lagi nakatingin sa nakaraan, sa nakalipas. Now, I'm not saying that it is wrong as a driver to look at that. Pero kung doon na lamang lagi tayo nakatingin at hindi na tayo natingin talaga doon sa ating sa ano po sa harapan natin, well, something is wrong. Consider the feeling ng mga halimbawa ng isang lalaki na naging irresponsible because he wasted his money to gambling. At yun na lamang lagi ang kanyang he is always preoccupied with that. The guilt is hunting him all the time. He keeps looking at the rearview mirror, trying to understand how he ended up addicted to gambling. But you know what? God can still change our future. We don't need to keep stuck in the past. Hindi mo mararating ang iyong destinasyon at ang nais ng Diyos sa buhay mo securely, successfully, if you will just keep looking through a rear view mirror. Another analogy is a person ridden by guilt to a car stuck in the mud. Nakakita na po kayo o naranasan nyo na po na malagay ang inyong sasakyan sa putik. Ako po naranasan ko na yan. Ako po grabe. Ang hirap po na masadsad sa putik. At ang hirap pong alisin ng isang sasakyan na napabaon sa isang matinding putik. I noticed na nangyari po sa akin and I keep accelerating. Talagang ang dami ng putik na lumalabas pero you don't go on. The tires just keep spinning. And I consume lots of gas. I still got stuck until someone helped me. Yun pala ang sikreto. Magpatulong ka upang makaalis ka doon sa kinalalagyan mo. Because guilt can paralyze us. And one thing is good about this. Someone can help you resolve that problem. Isa pa pong problema ng guilt is guilt damages relationships. On the one hand, because guilt affects behavior, guilt causes us to respond to people in the wrong ways. When we keep hiding, perhaps could be one of the reasons we are impatient with people around us, because we are guilty. Yung guilt natin, nagtitrigger upang hindi tayo maging matyaga sa ibang tao. Kasi that's how we feel. Guilt can trigger us to always react in anger. Pwede rin po yun. On the other hand, guilt may cause us to give unrestrained pleasure to satisfy others. Kung hindi ka man laging nagiging impatient at magiging magagalitin sa iba, maaari namang ang guilt ay magbigay ng unrestrained pleasure na ma-please mo yung iba, ma-please mo ng iba, lagi kang nagpi-please ng iba simply because you are hiding something and you are doing it
unconsciously something, not because you really love the person, but because of the guilt. You might say, I feel like I'm guilty in this relationship, so I buy my spouse a lot of things just to cover my guilt. Alam ko dinadaya ko ang asawa ko. Kaya para medyo mabawasan ang aking problemang ang budhi ko, ang budhi, ang pananakit sa aking budhi, ibibili ko siya ng mga mamahaling bagay. Guilt may cause us to build too many walls or too many bridges, but if the relationship is motivated by guilt, it will cause damage to the relationship in due time. If we are responding to people negatively, at minsan po ganun nangyayari, di ba? We are responding negatively to people in a way we don't understand. Perhaps kaya tayo ganito. Parang hindi tayo maintindihan. Perhaps there is an accumulation of guilt that sits within our hearts na hindi natin mailabas, pero meron palang malalim na problema, and that is guilt. The problem, our broken relationship with God. And it causes damages sa ating relationship sa tao. So here is some advice, a good advice. If we want to bury our past, we must first be able to kill our past. We cannot bury the guilt as long as it is still alive or as it is alive. Kung ito'y nasa atin pa, if it is still alive, then we cannot bury it. Kinakailangan alisin, we need to remove the guilt, and so that's the next point. How to get rid of the guilt. Kasi hindi mo maibabaon ang isang bagay na buhay pa at kapag nariyan pa yan, hindi mo yan, at buhay pa yan, hindi mo yan maalis. Hindi mo yan maihuhukay, hindi mo mawawala. So how to get rid of the guilt? This is our next point. And one way to get rid of the guilt is admit the sin. 1 John 1:6. If we claim to have fellowship with him, yet walk in the darkness, we lie and do not live by the truth. Alam po niyo ang isang malaking panganib sa Kristyanismo is not people outside it. The bigger threat in Christianity is the people who are confessing to be Christians, to be Christ followers, yet they don't care. They don't care. They live as the world does. Nabubuhay sila kung paano nabubuhay ang sanlibutan. And this is the bigger threat in Christianity. Hindi makita yung pagkakaiba ng mga taong hindi mananampalataya na nabubuhay sa kadiliman at ng mga sumusunod kay Kristo. Those who claim to have fellowship with God, yet their thoughts, yet their words, yet their actions are entertaining all kinds of evil, we could probably say they have not come to the light yet. What God expects from me when I sin against Him is to do what Psalm 139:23-24. At ito po ang nais ng Diyos na gagawin ko kapag ako ay nagkakasala. Kapag ako'y lumalabag sa kanyang kautusan. At ang sabi po ng awit 139:23-24, Search me, O God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. See if there is any offensive way in me and lead me in the way everlasting. You know, sometimes we cannot think of anything wrong with us.
wala namang problema sa akin. It is natural for us to think of what's wrong with others, but not what's wrong with me. We will dwell longer thinking of what's wrong with him or her, but never spend time dwelling our mind what's wrong with me. Sabi po ni David, search me, O God. God, you search me and let me search my heart. Test me and know my anxious thoughts. And Lord, kausapin mo ako. Kausapin mo ako. In case we are suffering from this disease. And what is this disease? This is a disease I call what's wrong with you, there's nothing wrong with me disease. Meron pong ganon. Meron pong ganyang sakit. What's wrong with you, there's nothing wrong with me disease. I know some people who have the gift of criticism who will be willing to help you out. You know, it is important, napakahalaga po bilang mga tagasunod ni Jesus na sinisiyasat natin ang ating puso. Yung tumitingin tayo sa ating mga pagkataong loob at talagang sinasabi natin, Lord, if there is any offensive way in me, reveal it to me and confront me. Upon checking our hearts, we need to humble ourselves and admit the sin. You know what? Ito pong ating pinag-uusapang ito ay real talk. Kasi isa po sa pinakamahirap gawin ng tao ay ang aminin niya na siya'y mali at nagkasala. And this is the way to rebuild our broken world. Genuine repentance, honest confession, submission to God. Pangalawa po mga kapatid na nais ko pong ibahagi sa inyo, solusyon upang tayo po ay to get rid of the guilt is accept responsibility for the wrongdoings. Now, admitting sin is a big step. Yung tinanggap mo na ikay nagkasala. It's a big step to freedom, but it is not enough. We also need to accept responsibility for our mistakes. Tanggapin mo ang pananagutan mo sa mga ginawa mong pagkakasala o pagkakamali. Sabi nga po ng 1 John 1:8 ay ganito, if we claim to be without sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. The idea is when people are trying to deny a particular sin, or if they deny that they are sinners, the next thing they would do is to reject responsibility for the mistake they make. Hindi naman ako makasalanan. And therefore, they will reject the responsibility that goes with it. They are the logical sequence. Those who deny the sin or that they are sinners, they reject any responsibility. Makikita po natin yan. Kapansin-pansin po yan. The opposite is clear. Those who admit the sin and those who admit that they are sinners will not find it difficult to accept responsibility. Pananagutan ko yan. May malaki akong ginawa at mayroon akong malaking pananagutan ngayon because of the sin. Because I am a sinner. Kaya nung si Adan at si Eva ay nagkasala laban sa Diyos sa pamamagitan ng pagkain sa pinagbabawal ng Diyos, they did not admit the sin. Yun ang problema. And they blame it to someone else. Yun po yung pagkakaiba ni King Saul sa Old Testament at ni King David. Nung pong kinonfront si King Saul sa 1 Samuel chapter 15, ang sabi, wipe out the Amalekites and then nabisto siya na meron siyang hindi pinatay o meron siyang hindi isinama. Nung nalaman
na meron siyang hindi kinonfront po siya. Dapat sinabi niya, "Yeah, oh yeah, oh yeah, I'm sorry, I'm wrong. I am wrong. Nagkasala ako." Hindi po, pinangatwiranan niya. But King David, when Nathan confronted him, "You are the man," he repented outrightly. Here's the bad news. People are not being set free when they keep denying their sin and rejecting their responsibilities that go with it. They become immature and difficult to handle with. Kasi hindi nila tinatanggap ang kanilang kasalanan. Minsan ay kinakatwiran pa at idini-deny pa at nire-reject pa ang responsibilidad na kasama nito o kaugnay dito. They become immature because of that. Susunod po, we also need, after admitting sin and accepting responsibility, we also need to ask God's forgiveness. 1 John 1:9, yung kasunod pong verse, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. We need to go before God and tell God, God, I am a sinner. I am a sinner. I am in need of a Savior. When we admit our sin and we are willing to accept responsibility, one thing sure will happen. Anong mangyayari? We can ask God's forgiveness and He will surely forgive me and forgive you and forgive us. God forgives us in three ways. How? Paano po tayo pinatatawad ng Diyos? Tatlong paraan kung paano tayo pinatatawad. Number one, God forgives us instantly. Sarap, ano? We don't have to wait for God to process the forgiveness of our sins. Oh, 30 days. Wait for 30 days. I need to process that forgiveness. No. Most of us have been through the process of getting a driver's license or an ID or whatever. And there's a long process from application, yung sa driver's license, taking exam, testing, etc. Long process. May proseso. And that's normal. Kasi you have a big responsibility to take. Magdadrive ka at you need to make sure that you are safe and other people are safe. So, talaga may proseso. When God sees us asking forgiveness with complete sincerity, ito maganda. He forgives us instantly. It's not a process. If we repent sincerely and honestly before God, God will forgive instantly. Not only that, God forgives freely, walang bayad, libre. The reason God forgives us freely is not because God is easy. Ha! Wala, ang dali naman pala ng Diyos kausap. No. It is not true that we can sin and it's nothing to God. Hindi po totoo yun. The truth is, the reason God forgives us freely is, listen, because Jesus already paid the penalty that all Christians deserve to pay. Yun po yung dahilan. At sa bawat pagkakasala natin at pagpapatuloy pa ng ating pagkakasala sa ngayon, we are driving a nail through the hands of Jesus. May nagbabayad ng aking kasalanan at ng iyong kasalanan sa bawat panahong tayo nagkakasala. But not you, not me. Jesus is paying it. Jesus will continue to pay it, but Jesus paid it all. So, Christians are covered by the blood of Christ. There's no more condemnation. Kaya nga po, God forgives freely. But that is not the only reason. The fact that God forgives
instantly, tot freely. Another one, God forgives totally. I like this. Sabi nga po ng Isaiah 1:18, though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red as crimson, they shall be like wool. When God forgives, He forgives completely, not in installment basis. Alam po niyo sa Amerika, kapag hindi po nag-i-snow, makikita po niyo yung mga ilang kalat sa kalsada. Marami pong kalat, meron pong siyempre hindi mawawala yung mga kung ano yung mga kalat sa kalsada. Pero you will be amazed, and this is, I think, a good illustration of our lives. You will be amazed na 'pag bumagsak po yung snow, and if the snow probably, let's say, 4 inches, 5 inches, 6 inches ang snow, and it means it covers the ground. Alam po ba ninyo na yung pong ground ay puting-puti at hindi niyo makikita yung mga konting bote diyan, konting basura diyan, yung mga damo, wala kayong makikita kundi it's all plain white kapag 6 inches, 12 inches ang deep ng snow. So, makikita po niyo dito yung sinabi nung, "Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow." Marami pa po bang mga basura dun sa ilalim? Yes. Pero kapag ikaw ay pinatawad ni Kristo, God forgives us totally. Yeah, may mga kasalanan pa sa ilalim, may mga karumihan pa sa ilalim, but it will be as white as snow, as pure as white as snow. And that is how Jesus forgives, because Jesus forgives totally, completely, not installment basis, not na para bang sandali lang. Ah, ganito kaya ang gawin natin. Probationary ka muna anak ha, kasi mukhang kailangan kitang patawarin na may mga probationary. Tingnan natin kung you will make it or hindi. 90 days probationary, patatawarin kita. God does not forgive that way. When God forgives totally. And this is a good news to those whose word, yung private world nila have collapsed. Yung mga tao na gumuho ang kanilang buhay dahilan sa kasalanan. It's just like you and me. Kaya nga happy ang New Year. Happy ang ating buhay, ang ating bagong taon, ang ating bagong buhay kay Kristo because of the forgiveness God gives through Jesus, which is instantly, freely, and totally or completely. Pero may isa pa po. Isa pa po na pwede nating gawin, admit the faults to another person. We don't only sin against God. When we sin, usually another person is involved. Nangyayari po yun. May naaapektuhan sa ating mga pagkakasala. So it is not enough that we just get right with God. Isa pang maganda mga kapatid, we have the boldness to admit our sins before God. Let us also admit our sins before others na nagkasala tayo. Sabi nga po ng James 5:16, therefore confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous man is powerful and effective. Why do we need this? Why can't we just pray and confess it to God privately? Kami na lang ni Lord. Lord, nagkasala ko sa pangalan. Because sin not only affects our relationship with God, sin also affects our relationship with others. This means when we sin, we not only hurt God, we also hurt each other. At alam po niyo ang isang maganda sa relasyon?
Kapag tayo nagkakasala sa isa, nasasabi mo sa isang tao na pinagkasalaan mo, alam mo, mali ako. Honestly, sincerely. Walang sarcasm, walang panunuya, mali ako, patawarin mo ako. Wala nang mapagpalayang mga pananalita sa harap ng Diyos at sa harap ng kapwa-tao mo, kagaya ng sa asawa mo, sa asawa ko. And is what we try to practice. Aminin natin nagkakasala tayo. Because we do not only hurt God, we also hurt each other. We hurt one another. Sa mga church people, sa mga church leaders, let us be humble enough na magtanggapan tayo na tayo nagkakasala at nagkakamali at hindi nagpapataasan. Because the only way to be free is to be humble to each other or to one another, whatever is the case. When we sin, our immediate recourse is to lie, magsinungaling, o hindi tanggapin na tayo mali. Then we deceive each other. Now we are dishonest to each other. Then nagmamaskara na tayo. We need to wear mask. We now live as pretenders showing to the world that everything is okay, but ang totoo po, hindi naman talaga okay. This is the reason the Bible says confessing sins to each other will help us get healed physically, psychologically, and spiritually. You know what? Yung magsabihan tayo ng mga pagkakasala natin. Yung sinabi ko, sorry sa asawa mo. Yung sinabi mo yun, yung isang bagay na mali na ginawa mo sa kapatid mo. Sa halip na, hindi, okay na yun. Naiintindihan na niya yun. Yung sabihin mo yun, alam po niyo, mahirap yung proseso. Pero yung bunga noon, yung dulot noon, ay grabe po ang ganda. Mas maganda po ang nagiging bunga kapag tayo marunong magpahayag ng ating kasalanan na nagawa because that will help you to get healed physically, psychologically, and spiritually. Tumatanggap ka ng healing emotionally. Pero pag pinagmamatigasan mo yan, lalo tayong nagkakaroon ng mabigat na problema. Bumibigat ang lahat. And I mean lahat. Loob mo, puso mo, kaisipan mo. Do we need to go out and broadcast our sins to everybody using a megaphone? Ay, nagkasala ako. Makinig kayo. Absolutely not. That's not what we are saying here. We are only required to talk and pray to the person we offended or to the person who approached you and told you face to face, kapatid, or husband, or wife, or anak, or dad, or mom, you offended me, or you offended him or her. Mga kapatid, it is important that we understand that we can be guilt-free. Are we still living in guilt? We can be guilt-free. As followers of Jesus, it is wrong that we live and entertain guilt. Kung ikaw ay nakay Kristo na, hindi tama na ikaw ay nabubuhay pa sa ganitong bagay. It is true that we are all guilty of sin. Yes, Romans 3:23, maliwanag po yun. But because we have already been forgiven by the blood of Jesus, God as the judge is telling you, you are justified, meaning you are guilty of sin, but it is just as if you already paid the penalty. For when we accepted Jesus as a Savior, Jesus paid the penalty of our sins. Binayaran na po ni Jesus ang lahat ng ating mga kasalanan. Pero kung hindi mo pa tinatanggap si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon, at hindi natin inaamin sa Kanya ang ating mga kasalanan, at hindi natin inaamin sa Kanya na tayo makasalanan, at hindi tayo nagpapakumbaba kay Jesus bilang
Kailangan nating tagapagligtas at nag-iisang tagapagligtas and guilt remover, the only guilt remover, because Jesus forgives instantly, because Jesus forgives freely and totally. Kung hindi mo pa tinatanggap si Jesus, then probably this is the reason why we are bothered by guilt. And I encourage you, my friend, nasaan ka man sa journey mo spiritually, that you make Jesus as the Savior of your life today. Humble yourselves. Huwag mong labanan at sabihin mo, Jesus, kailangan ko ng tagapagligtas. At ikaw ang aking tagapagligtas. If you're not sure, you can come to Jesus today to get rid of the guilt. Jesus paid the penalty of your sins. Therefore, you are not anymore a sinner. Jesus paid it all. Si Jesus ang nagbayad at tagapagbayad ng iyong kasalanan. Sa lahat po ng mga mananampalataya na muling nadapa at nahulog sa pagkakasala, if you will do all the steps that we have shared here in this series, Rebuilding Your Broken Private Worlds. Yung step one, realize we are powerless. Yung pong ating pinag-usapan sa step two, commit to Christ's full control. At ngayon po naman, remove your guilt, get rid of your guilt through Jesus Christ. Let us do this again. Recommit our lives completely to Jesus. And I would like to give you this message. Kung tayo nagkasala sa Diyos, at talaga namang you are genuinely repenting and honestly confessing and totally submitting to the Lord, this is my word na gusto ko pong iwan sa pagtatapos ng ating series na ito ng Rebuilding Our Broken Worlds. There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. For the law of the Spirit of life has set you free in Christ Jesus from the law of sin and death. There is therefore now no condemnation. Kaibigan, you're a follower of Jesus Christ. Nagkamali, nagkasala, nabuwal, nadapa, pero nagsisisi. At marubdob na nagsisisi. At marahil hindi ka pinatatawad ng mga tao sa kapaligiran mo. At marahil ayaw ka nang tanggapin ng mga kapatid mo sa paligid mo. And it can happen. But in Jesus Christ, sa iyong buong pagsisisi at panunumbalik and Christ having full control of your life once again, there is therefore now no condemnation. There's always a second chance with God. Yung po salitang condemnation dito is a construction word. Kumbaga kung yung justification ay isang legal term, ito naman pong condemnation ay isang construction. Ginagamit po ito sa construction. When we say ang isang building ay condemned, di ba? Kapag ang isang gusali ay condemned na, ibig sabihin hindi na pwedeng gamitin yan. Useless na yan, delikado na yan, mapanganib na yan. Kasi condemned na yan. Kapag dineklara na ng mga engineer na ang isang building ay condemned, hindi na yan. Mag-ingat ka na dyan. Kasi condemned na yan. Yung building na yan. Hindi na pwedeng gamitin. Hindi na yan. It's nothing. Pero alam nyo, tayo, we were useless. But now we can be useful. For there is now no condemnation. No condemnation
for those who are in Christ Jesus. Kaibigan, kapatid, we can rebuild our lives in Christ Jesus. We can rebuild our broken world in Christ Jesus. Jesus can rewrite your story because of His grace. And only by His grace. Muli po mga kapatid, nagpapasalamat po ang inyong lingkod. Purihin ang Diyos sa isang paglalakbay natin sa series na ito, Rebuilding Our Private Broken World. Masa po ako na nakatulong ako, nakapagbigay ng pag-asa ang mga salita ng Diyos na ating pinag-usapan sa nakaraang mga linggo. At muli po ay inaanyahan ko yung patuloy na makipagkaisa, makipag-aralan sa pamamagitan po ng social media platform na ito. Muli po nagpapasalamat, nagbibigay ng papuri sa Panginoon. Hanggang sa muli po, Jonathan Orellasa.